What's up, KG? May pambayad ka ng bills, may pang-load, minsan may pang-milk tea pa nga. Pero pag tinanong ka kung may investment ka, ang sagot mo, wala daming bayarin. Pero paano kung hindi talaga bills ang pumipigil sa'yo? Pag-usapan natin. Let's go! Kapag narinig mo ang salitang investment, ano agad na pumapasok sa isip mo? Para lang naman sa mayayaman yan, o sa malalaki ang sweldo, o kapag wala na akong utang saka ako mag-i-invest. Normal lang naman yun. Kasi halos lahat ng financial advice sa internet, parang sinasabi na kailangan mo muna maging financially perfect bago ka magsimula. Pero alam mo ba, maraming tao ang tumataas ang sweldo pero wala pa ring investment. At meron ding ordinaryong empleyado, maliit lang ang kita, pero unti-unting lumalaki ang asset nila. Bakit? Yun ang pag-uusapan natin. At baka, pagkatapos sa video na to, iba na ang tingin mo sa salitang wala akong pang-invest. Ang totoong problema, imagine natin si Mark, 25,000 ang sweldo. Pagdating ng payday, renta, kuryente, tubig, internet, pamasahe, pagkain, pantulong sa pamilya. Pagkatapos, halos wala nang natitira. Relatable pa? Marami sa atin ganyan. At dito mapapasok ang pinakamalaking maling paniniwala. Iniisip natin kailangan may malaking pera natitira bago mag-invest. Pero isipin mo ito, kapag every month hinihintay mong may malaking matira, posibleng hindi ka na makapagsimula kahit 5 taon pa. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil laging may bagong gastos. Birthday, emergency, sale, bigla ang lakad, at habang naghihintay ka ng perfect timing, lumilipas ang panahon. At maya-maya, ipapakita ko naman kung bakit 50 pesos or 100 lang ang natitira, pwede ka pa rin magkaroon ng investment na habit. May isang concept na sobrang simple. Hindi amount ang inuuna, habit ang inuuna. Sa behavioral finance, mas madaling ulitin ang maliit na habit kaysa pilitin ng malaking pagbabago. Kaya maraming tao ang nagfe-fail, hindi dahil mali ang investment, kundi dahil sobrang laki agad ng target. Halimbawa, sasabihin nila next month 10,000 agad. Pagdating ng next month, hindi nagawa. Tinigil na. Samantala kung sinabi mong every week magtatabi ako ng 100 pesos, mas mataas ang chance na maulit. At kapag naulit ng maraming beses, nagiging normal na parte na siya ng buhay mo. Magbigay na rin ng simpleng example. Mahilig kang bumili ng iced coffee. 180 pesos. 3 beses isang linggo. Mahigit 2,000 sa isang buwan. Hindi ibig sabihin na bawal na. Ang tanong, kailangan ba lahat? Paano kung isang beses lang ang bawasan? Yung natipid, hindi ginastos. Hindi rin itinago lang sa wallet. Diretso sa investment fund mo. Unti-unti, walang pressure. Ito yung pagkakaiba. Hindi mo binago yung buong buhay mo. May isang maliit ka lang na binago. At minsan, yun na nagsisimula ng malaking pagbabago. Ito ang honest opinion ko. Hindi ako fan ng mindset na isugal lahat. O kaya, mag-invest kahit wala ng emergency fund. Hindi. Mas importante pa rin ang basic financial stability. Kung may utang na mataas ang interes, maaring mas magandang unahin yun. Kung wala kang emergency fund, maganda rin mag-ipon muna kahit paunti-unti. Investment is not a magic. Hindi nito buburahin ang maling financial habits. Pinapalakas lang nito ang tamang habits. Yan ang strength. Pero ang weakness, kapag wala kang disiplina, kahit gaano kaganda ang investment, mahirap pa rin. Bakit mahalaga ang maagang pagsisimula? Ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi lang pera ang lumalaki, pati experience. Habang maaga ka nagsisimula, natututo kang humawak ng emosyon. Natututo kang huwag magpanik. Natututo kang huwag ma-FOMO. At lahat ng lesson na yun, hindi mabibili. Mas mahalaga pa minsan kaysa sa tubo. Ngayon, dito na papasok ang isa sa mga paraan na ginagamit ng maraming investor, DCA o dollar cost averaging. Simple lang ang idea. Regular ka naglalagay ng maliit na amount. Hindi kailangang hulaan ng perfect timing. Sa crypto, marami ang gumagamit ito. Pero hindi lang sa crypto. Ginagamit din ito sa iba't ibang klase ng investment. Ang importante, consistent ka. Hindi perfect. Kung 100 pesos lang ang kaya mo ngayon, okay lang. Mas mahalaga ang consistency kaysa excitement. Real talk. May pang online shopping, may pang fast food, may pang subscription. Pero pagdating sa future, wala. Masakit pakinggan. Pero minsan, hindi income ang problema, priority. Hindi ibig sabihin na alisin lahat ng kasiyahan. Ang ibig lang sabihin, bigyan mo rin ng budget yung future version ng sarili mo. Kahit maliit lang.
Kung may isang lesson kang tatandaan ngayon, ito yon. Hindi mo kailangan maging mayaman bago magsimulang mag-invest. Mas madalas, yung mga nagiging successful, sila yung nagsimula kahit maliit. Hindi dahil sigurado silang mayayaman, kundi dahil alam nilang ang pinakamahirap gawin ay ang unang hakbang. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, magkano ang kaya mong itabi bawat linggo? Comment mo dyan sa baba. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin kung saan ba talaga dapat magsimula ang isang beginner at ano ang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like, subscribe at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong lagi nagsasabing wala silang pag-invest. Game on!